Noong taong 1876, ang boses niya ay ilang metro lang ang narating sa isang kwarto. Pagsapit ng 1915, handa na siyang tawirin ang isang kontinente. Halos 40 taon, ang telepono ay isang lokal na kababalaghan lang. Pero ang long-distance connection ay nanatiling isang alamat. Ang mga signal ay nawawala lang paglampas ng 50 milya, naglalaho sa static ng malawak na American landscape. Karamihan sa mga eksperto ay naniniwalang imposible ang isang coast-to-coast na usapan. Pero ang mga inhinyero sa AT&T ay tumangging tanggapin ang katahimikan. Naglunsad sila ng malaking proyekto sa konstruksyon, nagtayo ng 130,000 poste ng telepono sa kabila ng mga bundok at disyerto. Mahalaga, ginamit nila ang bagong imbensyong vacuum tube repeaters para palakasin ang humihinang signal, gumawa ng chain ng amplification mula Atlantic hanggang Pacific. Noong Enero 25, 1915, isang 68 taong gulang na si Alexander Graham Bell ang nakaupo sa isang custom na mahogany desk sa New York City. Dinampot niya ang receiver para tawagan ang kanyang dating assistant, si Thomas Watson, na naghihintay sa San Francisco, 3,400 milya ang layo. Ngumiti si Bell at inulit ang pinakaunang mga salita na nasabi sa telepono ilang dekada na ang nakalipas. Pero may twist. "Mr. Watson, come here. I want to see you. It would take me a week now." Si Watson, na naririnig ang boses ng napakalinaw sa buong kontinente, ay tumawa at sumagot. Narinig niya ang linaw. Narinig niya ang distansya. Narinig niya ang kinabukasan. Sa loob ng 50 minuto, pinag-usapan nila ang lahat mula sa panahon hanggang sa kanilang mga lumang eksperimento, pinapatunayang gumana ang sistema ng walang distortion. Maging si Presidente Woodrow Wilson ay sumali sa linya. Pinupuri ang tagumpay bilang isang napakalaking hakbang tungo sa pagkakaisa ng bansa. Ang katahimikan sa pagitan ng mga karagatan ay sa wakas ay nabasag.